Sa isang sulok ng Tondo, Maynila, matatagpuan ang Smoky Mountain, isang tambakan ng basura na sa paglipas ng panahon ay naging bundok ng dumi, usok at pakikibaka. Araw-araw, libu-libong tonelada ng basura ang ibinubuhos dito mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ngunit sa likod ng bundok ng basura, may mga buhay na dito umiikot. Para sa kanila, ang bawat piraso ng basura ay hindi lamang tira. Ito ay pag-asa. Sa gitna ng amoy, usok at panganib, sila'y patuloy na lumalaban para mabuhay. Ako nga pala si Michael Ignacio, 52 years old, nakatira ako rito sa Smoky Mountain. Ang trabaho ko ay pangangalakal at nagigiba ko ng mga tubig dito sa mga kabahayan dito. Meron akong dalawang anak, may kanya-kanya na silang pamumuhay. Isa kong anak, may asawa na, may dalawang anak na siya. At yung isa kong anak, tomboy naman, dalaga. Para sa amin yung etong tinitirang ko, kasya kaming dalawang mag-asawa. Nakabukod na kasi yung mga anak ko. Kaya okay naman sa amin dalawang mag-asawa. Yung pamumuhay ko rito, parang mahirap na masarap. Masarap pagka merong kita, mahirap pagka walang kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay. Wow! Napadpad lang dito ako rito sa Maynila. Kung saan ako nakatira, sa Caloocan ako nakatira. Ang hanap buhay ko sa Caloocan, tricycle. Kung mahina na, napadpad ako rito, napadpad yung asawa ko rito dahil nandito yung mga pamilya niya. Dito na rin ako nanirahan sa Maynila at natuto kong maghanap buhay ng pangangalakal. Ang una kong trabaho, nangunguha ko ng kahoy sa Mandaluyong, tapos dadaling ko rito sa Kamaynilaan. Binibenta ko dyan sa may Aroma. Doon ako unang natutong mangahoy. Katagalan, natuto akong mangangalakal. Pinagsabay ko na, kahoy, tsaka pangangalakal. Bandang uli, nangangalakal na lang ako kasi masyadong mababa na ang bentahan ng kahoy. Kaya nangangalakal na lang ako. Hindi naman ako nakapagtapos, pilit ko ang tinatapos kaso ang nagpapaaral sa akin, huminto. Kaya ako natigil at nakalimutan ko na yung pag-aaral kasi ginagapang ko kung paano ako mabubuhay, makakuha ng pangkain pang araw-araw, yun na lang ang naging ko. Kaya yung pag-aaral, na isang tabi ko na. Ang dalawang trabaho. Ngayon, uumpisahan ko sa madaling araw, alas 8, higip na ako ng tubig, gano'n. Hanggang maghapon yun. Ngayon, pagdating ng gabi, pwede kong mga lakal sa gabi. Ako si Kagawad Wendy. Ang committee ko ay Solid Waste Management and Environmental Protection. Ang barangay namin ay nandito sa Smoky Mountain, di ba? Yes. So, ang pangunahing hanap buhay nila, dahil hindi na talaga nawala din, parang hindi part na ng culture na nila yung pagiging mangangalakal. So, ibig sabihin, hindi nawala ang problema sa basura. Sabihin, kailangan namin mag-isip ng programa. Paano ba yung programa na solusyonan yung problema namin sa basura? Bibigyan ng chance lahat ng basura na imbis na lahat ay mapunta sa landfill, dito, pinapahalagahan namin. Dala ka lang ng kalakal, timbangin. Step 2, may corresponding points yung mga timbang kilo. At akit dito naman ang redeeming area. Pinaka-main objective ko talaga sa ng basura and matulungan talaga yung problema sa kalikasan, lalong-lalo na sa oceans natin. Lalo na yung mga basura, single-use plastic na talagang pumapatay sa mga species sa dagat.
Actually, nagkaroon kami ng door-to-door. Talagang lahat sila kinatok namin. Pinractice namin yung sila ang puntahan mo. Kasi basura yan eh. Kesa sila ang puntahin mo. Hindi ko na alam ang gagawin. Palakad-lakad, dumadaing. Kumakalamasik mura. Teka muna, ako muna. Sige, halongkatin mo ang basurahan. Dahil baka may makita pa tayo na tira pagkain kagabi. Paano kung wala magawa? Nakatulala, buhay ko ay naging madali. Kung di ako iniwan lang, hindi man lang tinuro ko sana pauwi. Habang nakatingal lang, nagbibilang. Pero di ako makangiti. Pwede mong isipin na ako isang aso na dapat nakatali. Pero maraming tulad ko ang nagkaganito ng mga batang kalye sa lansangan. Di alam saan patungo, saan tutungo. Sarili lang, saan patungo, sa mga kwento. Parang Ang ginagamit ko, tricycle. Hindi naman kasi pwede yung sidecar eh. Kasi mahirap pumanik dito. Yung kolong-kolong kung tawagin nila. Yun ang ginagamit yung pag-igib ng tubig. Ang mga baybay. Nag-igib ako sa highway, kaya sa daungan. Doon ako nag-igib ng tubig. Nilalabas nila sa bahay nila yung mga container. Ngayon, pagka nakita ko na nasa labas, nilalagay ko na sa kolong-kolong at binababa ko na rito, inigiban ko na sa daungan o kaya sa highway. Ngayon, pagka nakuha ko na, pinapanik ko rito sa Smoky Mountain, dinideliver ko sa kanya-kanyang bahay. Bali lumalabas na 20 pesos lang pumapasok sa akin. Yung pambayad, benjing yun, 5 pesos bawat isang container ang binabayad ko rin. Alay. Pambayad kulang kung meron kang inulugan. Sapat kung wala kang binabayarang utang. Kung araw-araw yung hulugan mo, tapos yung hanap buhay mo, papalya-palya, katulad yan, wala. Kahapon, wala. Meron man, konti lang, hindi rin sapat sa pangkain mo. Pangkain mo na nga lang, panghulog mo pa eh. Kaya kulang. Dapat araw-araw ako kumikita na 70 container araw-araw. Wala eh. Minsan, 20 lang, minsan 10 lang. Nagdaan sa kamay niya. Ako, ko talagang may bisyo ko. Yung sigarilyo. Meron talaga akong bisyo. Pero, yung bisyo ko, nilalagay ko sa pang sarili ko. Pagka maghanap buhay ako, doon lang ako nagbibisyo. Pero pag wala, hindi ako nagbibisyo. Kaya isang araw, minsan, hindi ko mabilang. Minsan, baka isang kaha. Minsan, baka mahigit isang kaha. Pero hindi nagdadalawang kaha. 2001 to 2004, na-operahan ako. Ngayon, ang kaso, wala akong pambayad ng ospital. Tumagal ako ng halos 6 na buwan. Nabunuhan ng doktor yung kalahati. Sa 15,000 na may babayaran pa ako, 7,500 ang inabunuhan ng doktor. Ngayon, nagbigay ako ng 5,000, kaya ako nakalabas ng ospital. Pagka nangalakal ako, gabi, alas 7, yan, lumalabas na ako ng alas 7, nangangalakal ako. Minsan uuwi ako ng alas 12 na madaling araw, tapos lalapag ko muna sa isang tabi. Ngayon, babalik na naman ako, mangangalakal na naman ako hanggang alas 3, alas 4. Pag nakapagbenta na ako, doon pa lang ako makapagpahinga. Ang pinupulot namin, mga sibak, PT White, mga lalagyan ng mga leche plan, transyan, yung sondro, o kaya yung mga sibak, mga timbang puti, yung timbang blue, yan, sibak yan, Durabox, yan, mga ganyan, mga mineral, yan. Paninira mo sa Arpapa kasi nagipit kasi ako noon, akala ko, bibigyan ako ng sustento ng chewing ko. Kaya nagipit ako nun, kaya naibenta ko. Nung pagkakabenta ko, akala ko naman, gaganda yung pamumuhay ko. Umalis na ako doon sa tinitirang ko sa Caloocan, lumipat ako rito. Akala ko, gaganda ang pamumuhay ko. Ginawa kong puhunan sa tindahan, wala rin pala.
umpisa ng mga lakad. Mga pangangahon. Wala namang pinagkaiba eh. Nagkasakit din ako dati doon. Bago ako mapadpad dito, nagkasakit na ako. Naoperan niya ako dun sa bato sa abdo. Hanggang sa gumaling ako, tumagal ng taon, hanggang sa mapadpad ako rito. So dito naman, hindi naman din ako nagkasakit eh. Nasa ano rin ng katawan yan. Pag-iingat din ng katawan. Kung yung kinakain mo ba o ano, kung pangit o ano, kagandahan lang dyan, umiiwas ka doon sa pagkain na hindi tamang kainin. Yun, para hindi ka magkasakit. Nyari, bawal sa akin minom. Pero minom pa rin ako. Kaya lang, bira. Pero kung inaraw-araw ko yun, baka hindi nyo na ako kakwentuhan ngayon. May panahon na talagang minsan halos hindi ako nakatulog. Kaubo. Yun. Sa paninigarilyo, yung naninikip yung dibdib ko. Sa kasi sigarilyo o kaya sa klima ng panahon, nagsabay. Yun. Minsan nga nahirapan ako dun sa pagtulog. Siguro sa paninigarilyo nga, ginagawa na lang namin. Yung, kung ano yung naisipan namin, sa isipan namin na gamot na ininom namin, yun ang ininom namin hanggang sa mawala. Isang beses, lumapit ako sa Tondo Hospital. Pero sabi niya, eto amoxicillin, x-ray. Ako. Pero hindi ako nagpa-x-ray. Hindi rin ako bumili ng gamot. Pero pumunta ako sa DSWD. Kumubra ako ng pera. 2,000. Binili ko ng gamot na kung ano yung nasa isip ko. Upang masigurado na mabuti ang kalusugan ni Tatay Michael, may maliit na hakbang ang isinagawa. Siya ay aming inanyayahan na magpatingin sa outpatient department ng Mary Johnston Hospital. Hindi man ito agad solusyon sa lahat ng kanyang problema, ngunit ito ay isang simula. Isang paalala na ang kanyang kalusugan ay may halaga rin. Sa loob ng ospital, makikita ang ingay ng mga taong nangangailangan rin ng tulong tulad ni tatay. Doon, sa simpleng pag-upo at paghihintay, naroon ang pag-asa na kahit papano may nagmamalasakit. Sige po, ano po naramdaman natin, sir? Bakit tayo nagpa-check up? Parang maplema po. Hindi naman po ko yung parang naramdaman ko, parang maplema sa lalamunan ko. Kailan lang po nasimula? Ilang buwan na rin ata ito. Yung tingin ko naman, sir, ang dahilan ng maplema mo dito ay yung tinatawag natin na upper respiratory tract infection. Meron ding una na dahilan nito, pwedeng viral, pwede ding may component ng allergy kasi nga may lahi kayo sa pamilya na may asthma, ganun. So pag merong ganun na inline sa family, usually madali din tayong mahawaan ng mga allergy. So ibig sabihin yung mga konting alikabok, mga ganun, konting pusok, nagkukos sa inyo na para magkaroon ng irritation dito sa lalamunan nyo, sa respiratory nyo. Doon hindi naman maingay yung bagay nyo, sa likod nyo, wala namang ako naririnig na ibang tunog. Ayan. So, bibigyan na lang kita ng gamot para sa allergy, at the same time, vitamins na lang din. Tapos, sana, magre-request ako ng mga laboratory workup sa inyo. Kasi po sa edad po natin, 51, titingnan po natin yung sugar nyo sana, cholesterol nyo, yung kidney nyo, kumusta, yung puso nyo, pati din yung atay nyo. So, isi-check natin yung mga laboratory or blood chemistry doon kung may mga problema, may mataas ba na dapat nating i-control. Okay, lalo na ang sugar. Malaki yung percentage na risk factor yung sa environment niya, yung tinitirahan niya, yung sa work niya din.
pwedeng mag-lead yun ng maraming sakit. At the same time, hindi lang sa pulmonary, pwede din siyang mag-lead sa kanyang heart na sakit. So, kung about sa risk factor, malaki po talaga ang chance na magkakasakit magkakasakit yung pasyente sa ganung exposure, sa alikabok, sa pollution, sa paligid niya na saan siya exposed, lalo na kung sa mga basura, mga infection na pwede niya ding makuha doon. So yun yung mga bagay na risk talaga sa health niya. Kung kaya nating pigilan yung paninigarilyo niya, unang-una nating i-goal yun. Hindi naman biglaan, kundi dahan-dahan. Pangalawa, maging cautious siya or careful siya sa paligid niya. Gumamit siya ng gloves, protective sa kanya. At saka gumamit siya ng mask para hindi niya malanghap din yun. Sa kabila ng lahat ng hirap, nananatili ang kanyang dahilan, ang kanyang pamilya. Mga pangarap na kahit kailan ay hindi niya binitawan, kahit paulit-ulit siyang sinusubok ng buhay. Sa likod ng bawat tambak ng basura, may mga buhay na patuloy na lumalaban. Hindi lamang sa kahirapan, kundi pati sa banta sa kanilang kalusugan. Bilang mga student nurse, naniniwala kami na ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng malasakit, kaalaman at simpleng pagtulong, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa bawat kamay na umaabot, may pag-asang muling nabubuo. Sa paglipas ng panahon at sa pag-ihip ng hangin, tumingin sa itaas, pumikit at manalangin. Sari-saring mga kwento, ngayon sana'y pakinggan mo. Mga guhit ng tadhana, minsay masaya, minsay masama. Sari-saring mga kwento, ngayon sana'y tulungan niyo po sila sa araw-araw na mamumuhay po dito at bigyan niyo po sila ng maraming blessings at sana po mababa po ang buhay nila ni tatay. Ganun na rin po yung mga anak nila at saka yung mga apo nila. Palagi niyo po sila.